Hello everyone, this time I want to show you on how to transact your payroll on mybizmate.io. Dito, minsan meron po tayong for filing ng 1601C. Meron po yung clients po natin meron po siyang tax type or meron po siyang kailangang i-file na with compensation. So yes, dito natin siya itatransact dito po sa sheet na payroll. So makikita po natin halos same or same mismo sila nung mga sales and purchases po na sheets. Okay. So, dito lang po sila nagkakaiba. So, may mga posted na po tayo dito but let's try to transact another one. So, dito, we have here the date na tatatransact po natin, 7/14/2026. And huwag po natin kakalimutan, period start nung sahod po na to, for example, is 06/01/2026. For this is a payroll for the month of June na itatransact po lang po natin for the month of July. So, July 30, 2026. Mag-select lang po tayo ng employees here. So, note, kailangan meron na po tayong nakalagay na employees sa ating masters para po madali lang na mag-add po ng employee here and also wala po tayong manual adding po ng employees. So yan, as we can see, yung pay type nila is taxable lahat kasi nga po sa masters ay dinetermine mo na, in-identify mo na taxable tong employee na to or yung sa above minimum yung kanyang sahod. Okay? So, pag may minimum wage yan, i-tag lang po natin siya sa masters na minimum wage and then auto din po yung pay type niya as minimum. So, basic pay, lagay lang po natin yung magkano sahod nila per month. Okay? So, example, si Maria may 25,000 po yung sahod niya. Si Jose Reyes ay 19,000 and then Analim is 30,000. Then si Pedro Cruz ay 25,000 din. So yes, kung may taxable allowance siya, dagdag lagay lang po natin diyan. De minimis, 13-month pay and other benefits, ilagay lang po dyan. So as we can see, ito lang po nilagay natin kanina, pero si system po ay may kakayahan po na mag-auto-calculate ng ating mandatory contribution from our employees and from our employers. So, yes. Pero pwede nyo pong i-deviate po yung amount dito. For example, SSS niya is 1.5 po pala yung naibawas. Okay? So, pwede po yan mailagay or i-deviate po yan. Dito po sa employer share, pwede pong zero yan. Kung gusto nyo po, no problem. Hindi po magpo-post pa rin po ito. Dito po sa column po na ito ay auto-computed po siya. Nag-auto-calculated na rin po yan. Based po dito sa basic po natin and ito po yung mga mandatories po natin. Diyan po yan nakukuha. So, pag okay na yan sa'yo at wala ka ng problema, wala ka ng tama naman yan sa payroll mo, sa source document mo, so, if you're done with that, if you're okay with that, post lang po natin. And then, after that, posted na po ang ating payroll and pwede na po tayong mag-generate ng 1601C from our XML or sa ating tax returns. Okay? So, ito na po mismo yung journal entry niya. Apakahaba, apakadami. Pero, ang simple lang or ang onti lang nung ating ginawa. So, that's just how you do it. So, kung gusto nating i-remit, since naka-payable lang din po ito, lagay lang po natin, remit lang po natin, lagay po natin yung date, remit po natin yung salaries, yung withholding, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, then tag lang po natin kung anong account, cash on hand ba yan, cash in bank, okay, so yan po yun, tapos remit and post lang po natin, and yes, done na po tayo, yung ating payroll po na ito ay hindi na siya payable kundi paid na po siya. Okay? So makikita natin po na wala na po tayong payable po dito. So ibig sabihin, pag wala na pong remit, so ito na yung GJ po niya. Pumunta na po sa general journal. Siya na po yung nag-journal po. Okay, we just click remit and then we just confirm the remittance and done. Tapos na rin po, nakapag-journal entry na po tayo ng ganito kadami. Then if you want to go back to our payroll, click lang po natin, go to payroll, eto. So yes, that's how you do it. Attach lang po natin kung gusto nating mag-attach. Pwede din pong Google Drive
link yan and anything, pwedeng-pwede po. So yes, that's how you do it. That's how you transact payroll on my BizMate. So thank you.